Nanay mo yan, di ba? Ikaw ang gumawa ng paraan. Nang bumagsak ang mga salitang iyon sa loob ng aming kwarto, tila ba biglang nanigas ang hangin sa paligid. Hindi naman sumigaw ang asawa kong si Carlos. Sinabi niya lang ito, na parang nagbabanggit lang ng lagay ng panahon, para bukas walang pakialam, walang emosyon, hindi ako sumigaw pabalik, at hindi rin ako umiyak. Tahimik ko lamang idiniin sa aking dibdib ang hawak kong cellphone, gamit ang nanginginig kong mga kamay dahil sa lagnat. Ang thermometer ko ay nakapako sa 39.1 degrees. Pakiramdam ko ay parang binabali ang bawat kasukasuan ko sa sobrang sakit. At kahit ang pagbangon lang ay isang matinding kalbaryo, sa bawat paghinga ko, parang sinusunog ang lalamunan ko. At ang ilaw sa kisame ay tila umiikot sa paningin ko. Habang nakahiga ako sa ganoong kalagayan, tiningnan lang ako ni Carlos habang tinatamad na niluluwagan ang kanyang necktie. May trabaho rin naman ako bukas. Hindi ko na pwedeng intindihin pa ng paisa-isa pati ang nanay mo. Wala man lang bakas ng pag-aalala o pagkaawa sa mukha niya. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay nangyari ilang araw lang ang nakalipas. Ang nanay kong si Rosa ay naslide at nabali ang buto sa balakang. Kasalukuyan siyang namumuhay mag-isa sa probinsya. Kaya naman niyang kumilos ng paunti-unti. Ngunit pagdating sa pagbubuhat ng mabibigat, pamamalengke, o paglalabas ng basura, kailangan niya ng tulong kahit tuwing ikatlong araw man lang. Matapos ang trabaho ko sa parmasya, nagluto ako ng maraming ulam, mga adobo at paksiw na nakalagay sa Tupperware para ilagay sana sa refrigerator ni nanay para may makain siya sa susunod na 3 araw nang hindi napapagod. Ngunit kinagabihan, pagkatapos kong maghanda, ako naman ang bumagsak. Pagkatapos kong magpatingin sa ospital, sinabihan ako ng doktor na kailangan ko ng mahigpit na bed rest. Sarili ko nga ay hindi ko maasikaso, kaya paano ko pa mapupuntahan ang nanay ko para madalhan siya ng mga kailangan niyang gamot at pagkain? Kaya naman, sa unang pagkakataon sa 25 taon naming pagsasama, nakiusap ako kay Carlos pag-uwi niya galing sa trabaho na tulungan ang magulang ko. Nakaluto na ako ng ulam. Pwede bang dumaan ka lang saglit sa bahay ni nanay pag uwi mo galing trabaho bukas? Tingnan mo lang kung may kulang siyang gamit o tubig. 3 araw lang naman. Pakiusap ko gamit ang boses kong halos mapatid dahil sa sakit ng lalamunan. Ngunit ang isinagot niya ay ang malamig na linyang iyon. May Grab, Lalamove, at Foodpanda naman ngayon. Internet age na, lahat pwede nang bayaran online, sabi ni Carlos habang lumalayo sa kama at isinasabit ang kanyang barong sa loob ng closet. Pwede ka namang humingi ng tulong sa mga kapitbahay o tumawag sa barangay hall o sa health center. Ang daming paraan na hindi na kailangang ako pa ang pumunta roon. Habang nakatingin sa likod ng asawa ko, nawalan ako ng imik. Sa asawa niyang nakaratay dahil sa 39-degree na lagnat, ang solusyon niya ay utusan akong maghanap ng external services sa internet at ako ang mag-asikaso. Masakit na nga na hindi niya ako tinulungan, pero ang mas bumaon sa puso ko ay ang salitang, "Nanay mo yan, di ba?" Isang linyang naghihiwalay sa aming mga responsibilidad. Tahimik kong ipinikit ang aking mga mata sa ilalim ng kumot. Sa sandaling iyon, nag-flashback sa isip ko ang 29 taon naming buhay mag-asawa. Nang operahan sa katarata ang biyenan kong si Lola Carmen, sino ang kumuha ng 3 araw na leave sa trabaho para magbantay sa ospital? Nang sumakit ang tuhod ng biyenan ko at hindi makalakad, sino ang araw-araw na nagmaneho para ihatid siya sa therapy at ipamalengke siya? Ang pag-aasikaso ng PhilHealth, pagkuha ng number sa doktor, pag-eempake para sa pagpapa-admit. Kahit minsan, hindi ko sinabi kay Carlos na, "Nanay mo yan, di ba?" Sa isip ni Carlos, mayroong malinaw na linya na hindi ko nakita noon. Ang magulang niya ay magulang na dapat asikasuhin naming mag-asawa. Ang magulang ko ay magulang ko lang. At ako lang ang dapat mag-asikaso. At higit sa lahat, dahil mas magaling daw ang mga babae sa gawaing bahay at pag-aalaga, ako ang dapat gumawa nito. Naiintindihan ko, tipid kong sagot. Parang nakahinga ng maluwag si Carlos. May binili nga pala akong lugaw at Gatorade. Kainin mo na lang mamaya, sabi niya bago lumabas patungong sala. Rumehistro ang tunog ng pagsara ng pinto at bumalik ang katahimikan sa kwarto. Hindi ako umiyak. Tiningnan ko lang ang cellphone sa kamay ko at tahimik na bumuntong hininga. Sa halip na galit, isang malamig at malinaw na pakiramdam ang unti-unting kumalat sa dibdib ko. Sa loob ng maraming taon, inakala kong hindi tatakbo ang pamilyang ito kung hindi ako kikilos, kaya pilit kong kinakaya lahat. Pero kung ganyan ang gusto niya, may naisip din ako.
Pinilit kong ibangon ang sumasakit kong katawan at nag-scroll sa phone. Tinawagan ko ang kumare kong kapitbahay ng nanay ko, nag-book ako ng Lala Move para ipadala ang mga Tupperware ng pagkain at nag-message sa mga barangay health worker. Tulad ng sabi ni Carlos, totoo namang may solusyon gamit ang pera at tulong ng iba kahit hindi ako makakilos. Isa-isa ko itong inasikaso. Habang isinusumpa sa sarili ko na hinding-hindi na ako aasa kay Carlos, narinig ko mula sa sala ang malakas na tawanan sa TV na pinapanood niya at ang tunog ng pagbukas niya ng malamig na lata ng San Miguel beer. Wala siyang kamalay-malay kung gaano kalupit ang linyang iginuhit niya. Hindi niya alam kung gaano kalaking sakripisyo ang naging kapalit ng mga bagay na itinuring niyang normal lang na gawin ng isang asawa. Ngunit hindi pa rin alam ni Carlos sa mga oras na ito. Ang patakarang ginawa niya na, ang magulang mo ay problema mo, ay babalik at sasakal sa kanya balang araw. At hindi niya alam na pagkalipas lamang ng 4 na araw, ibabalik ko sa kanya ang mismong mga salitang iyon ng buong buo. Kinabukasan ng umaga, naghanda ng sarili niyang kape at pandesal si Carlos at pumasok na sa trabaho gaya ng dati. Sana bumaba na ang lagnat mo, sabi niya sa likod ng pinto habang nag-aayos ng sapatos. Walang mali siya sa sinabi niya. Hindi naman siya masamang tao o walang puso. Kung lagnatin man ang asawa niya, mag-aalala siya at ibibili niya ako ng Gatorade. Pero hanggang doon lang ang kabaitan niya, hanggang sa hangganan lang ng sarili niyang responsibilidad. Sa loob ng 29 taon, naniwala kaming isa kaming normal na pamilya. Napalaki namin ang kaisa-isa naming anak na ngayon ay may sarili ng buhay sa Cebu. Nagtatrabaho ako bilang admin sa isang malaking botika at si Carlos naman ay manager sa isang pabrika sa Laguna Technopark. Pareho kaming may pasok mula Lunes hanggang Biyernes at parehong pagod. Pareho sana kami ng sitwasyon, pero simula pa lang ng kasal namin, ang hindi nakikitang balanse sa bahay ay unti-unti nang kumiling sa akin. Nagsimula iyon sa maliliit na pagtutulungan. Ilang taon matapos kaming ikasal, nagkasakit ng malubha ang biyenan ko. Namroblema si Carlos dahil marami siyang deadline sa opisina. Kaya naman nagpaalam ako sa manager ko sa botika, kumuha ng half day, at sinamahan si Lola Carmen sa ospital. Nang makita ko ang pasasalamat ng biyenan ko at ang nakahingang maluwag na mukha ng asawa ko, masaya ako na nakatulong ako sa pamilya. Noong mga panahong iyon, tinutulungan din naman ni Carlos ang nanay ko paminsan-minsan. Akala ko, palitan lang kami ng pabor. Ngunit nang ma-promote si Carlos at bumigat ang posisyon niya, nagbago ang sitwasyon. Hindi ako pwedeng umabsent bigla. Iyan ang naging bukang bibig niya. Tuwing may check-up si Lola Carmen, tuwing may aasikasuhin sa munisipyo, o tuwing may handaan sa probinsya nila, palagi siyang nakatingin sa akin. Ako ang palaging nakikiusap sa mga katrabaho ko na makipagpalit ng shift, binabawasan ko ang oras ng lunch break ko, at inuubos ang oras ko pagkatapos ng trabaho para saluhin lahat. Hanggang sa hindi ko namamalayan, naging eksperto na ako sa pag-aayos ng oras para sa kanila. Alam ko kung anong oras maganda magpa-appointment para hindi tamaan ang trabaho ko, kung saang ruta dadaan para mabilis makapamalengke. Dahil dito, may isang gintong batas na nabuo sa pamilya namin. Mas mabilis at sigurado kung si Maria ang gagawa. Totoong naging impyerno ang linggo ng operasyon ni Lola Carmen sa Catarata. Mula sa mga pre-op lab tests, pag-aayos ng PhilHealth at senior citizen papers, paghatid sundo noong araw ng operasyon, hanggang sa pagpatak ng gamot sa mata niya araw-araw ako lahat ang gumawa. Si Carlos, isang beses lang siyang sumilip sa ospital noong Sabado para sabihing, "Ma, okay ka lang?" At umalis din agad. Kahit na ganoon, tiniis ko. Inisip ko na bilang asawa, obligasyon kong alagaan ang biyenan ko. May halong hiya rin sa mga kamag-anak bilang manugang. Ayaw kong may masabing masama ang pamilya nila sa akin. At higit sa lahat, umasa ako na balang araw. Kapag nanay ko naman ang may kailangan, tutulungan din ako ni Carlos. Sa tulong ng mga inasikaso ko, maayos na lumipas ang 3 araw ni Nanay Rosa. Mainit ang pagkaing dinadala ng Lala Move at araw-araw siyang sinisilip ng kumare ko. Habang pinagpapawisan ako dahil sa lagnat, tinitingnan ko ang mga messages nila sa Messenger at napapabuntong hininga ako sa ginhawa. "Maria, wag mo na akong alalahanin. Mas mahirap ang kalagayan mo." Text ng nanay ko. May init ng pag-aaruga sa maiikling salita niya. Hindi ko sinabi sa kanya ang malamig na tinura ni Carlos dahil ayaw ko siyang masaktan. Labas ang nanay ko rito. Problema namin itong mag-asawa. Nang 3 araw ng hapon,
Bumaba na sa 37 degrees ang lagnat ko. Nawala na ang sakit ng katawan ko at kaya ko na ulit tumayo sa kusina. Pagbukas ko ng ref, kumuha ako ng tira-tirang gulay at nagluto ng mainit na sopas. Habang humihigop ng sabaw, doon ko napagtanto. Hindi pala titigil ang mundo kahit hindi ako ang kumilos. Sa loob ng maraming taon, inubos ko ang sarili ko sa pag-aakalang walang gagawa para sa biyenan ko at sa nanay ko kung hindi ako. Pero dahil sa pagtalikod ni Carlos, natutunan ko mismo na kapag ginamit ko ang pera at serbisyo ng ibang tao, hindi ko kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Dumating si Carlos noong kakatapos ko lang kumain ng sopas. "Oh, gising ka na pala. Wala na lagnat mo?" Tanong niya habang masayang hinuhubad ang barong niya. "Oo, medyo okay na. Naasikaso ko na rin, yung para kay nanay." Tahimik kong sagot. "Ah, ganun ba? Mabuti naman." Sabi niya lang at agad na kinuha ang remote ng TV. Para sa kanya, tapos na ang krisis ng nanay ko. Tinitigan ko ang gilid ng mukha niya habang nanonood siya ng balita. Wala man lang siyang nararamdamang hiya o pagsisisi sa sinabi niya. Sa isip niya, matagumpay lang na natapos ng kanyang asawa ang mga gawain nito. Ang 29 na taon kong sakripisyo ay isa lamang libre at inaasahang serbisyo para sa kanya. Nang mapagtanto ko ito, may tila gumuho sa loob ng puso ko. Hindi ito lungkot. Ito ay ang tahimik na pakiramdam ng paglaya, parang nakalas ang isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa akin. At kinabukasan, nang bumalik na sa normal ang temperatura ko at medyo gumaan na ang pakiramdam ko, nangyari ang inaasahan. Umalingaw-ngaw ang ringtone ng cellphone ni Carlos. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, biglang nag-iba ang kulay ng mukha niya. Galing iyon sa biyanan kong si Lola Carmen. Tahimik akong nakinig mula sa ilalim ng kumot. Ang sandali kung saan tuluyang magbabaliktad ang mundo naming mag-asawa ay papalapit na. Ang boses ng biyenan ko sa kabilang linya ay malinaw na naiiba. Madalas, mabilis at diretsahan itong magsalita. Pero sa umagang iyon, mahina at nanginginig ang boses niya. "Bakit ma?" Tanong ni Carlos habang kinakamot ang magulong buhok. Hindi ako makabangon. Ang isang linyang iyon ay nagpatigil kay Carlos. "Anong hindi makabangon? Nadulas ka ba?" "Hindi. Simula pa kagabi sobrang sakit ng likod ko." Ngayong umaga, hindi na talaga ako makatayo. Halatang nagpanik si Carlos. 80 taong gulang na si Lola Carmen. Pero malakas pa rin siya at sanay mamuhay mag-isa ng walang malaking sakit. May high blood at rayuma siya na ipinapa-check up. Pero ngayon lang siya hindi makabangon. "Tatawag ba ako ng ambulansya?" Tarantang tanong ni Carlos. Tumanggi ang biyanan ko gamit ang mahinang boses. "Wag naman sana pero..." Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, iyon din ang nasa isip ni Carlos ngayon. Habang hawak ang cellphone, pasikreto siyang lumingon sa akin. Nakaupo ako sa kama. Tahimik lang na nakatingin sa kanya. Maputla pa rin ako dahil kagagaling ko lang sa sakit. Pero ang loob ko ay nakakagulat na kalmado. Kung dati ito, walang pag-aalinlangang sasabihin sa akin ni Carlos, "Maria, pakidala naman si Mama sa ospital." Ngunit ilang araw lang ang nakalipas, sinabihan niya ang asawa niyang may 39-degree na lagnat na gumawa ng sariling paraan. Siguro'y tinamaan ng hiya, hindi agad nakapagsalita si Carlos. Ang maikling katahimikang iyon ang nagpatunay sa malamig na distansya sa pagitan naming dalawa ngayon. Sinasadya kong hindi magsalita. Hinawakan ko lang ng mahigpit ang dulo ng kumot, hinihintay kung ano ang susunod niyang sasabihin. Kung ako yung dating Maria, baka nagpresenta na ako na ang pupunta kahit pilitin ko ang sarili ko. Totoo namang nag-aalala rin ako kay Lola Carmen. Pero wala na akong balak magsakripisyo ng walang saysay. Matapos mag-alinlangan, tila nag-ipon ng lakas ng loob si Carlos at tumingin sa akin. "Maria, si Mama kasi..." Bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, malamig at kalmado ko siyang pinutol. Nakadikit sa gilid ng refrigerator ang number ng doktor niya. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Nasa loob ng asul na bag niya ang PhilHealth ID at senior citizen booklet niya. Nandoon din ang reseta ng mga gamot niya. Patuloy ko ng walang emosyon. Kung may mapansin kang kakaiba o hindi niya maigalaw ang mga braso at binti niya, huwag ka nang mag-atubili. Tumawag ka agad sa emergency hotline ng ospital. Nakadikit din ang number doon. Tulalang nakatayo lang si Carlos. "Maria, ikaw, kagagaling ko lang sa lagnat kaya hindi pa ako pwedeng lumabas." Mariin kong sabi.
Halong kaba at inis ang rumehistro sa mukha ng asawa ko. Pero sabi ni Mama hindi siya makabangon. Oo, narinig ko, sagot ko na parang robot. Kaya ikaw ang pumunta sa kanya. May trabaho ako, pasigaw na sagot ni Carlos. Dahan-dahan kong inangat ang mukha ko, tinitigan siya ng diretso sa mata at sinabi, di mag-book ka ng Grab o Lala Move para madalhan siya ng pagkain. Internet age na ngayon, di ba? Lahat pwede nang bayaran online. Napabuntong hininga ng malalim si Carlos nang mapagtanto niyang ibinabalik ko lang sa kanya nang buong-buo ang mga salitang sinabi niya sa akin ilang araw na ang nakararaan. Nanay mo yan, di ba? Ikaw ang gumawa ng paraan, malamig kong pagtatapos. Hindi nakasagot si Carlos at mariing kinagat ang ibabang labi niya. Sa wakas, napagtanto niya na ang patakarang ginawa niya na ang magulang mo ay problema mo ay direktang nakatutok ngayon sa sarili niyang lalamunan. Sa huli, napilitang tumawag si Carlos sa opisina nila at nag-file ng emergency leave. Pasensya na po sir, hindi biglang makagalaw ang nanay ko. Habang pinapanood ko siyang nakayuko habang kausap ang boss niya sa telepono, tahimik lang ako. Ang lalaking laging nagsasabing, hindi ako pwedeng umabsent bigla, ay maaari palang umabsent kapag naiipit na. Sa sandaling ito ko lang nalaman ang katotohanan iyon. Ang dahilan kung bakit hindi siya umaabsent noon ay dahil palagi kong sinasalo ang mga dapat siyang gumawa. Pagkaalis ni Carlos nang nagmamadali, mag-isa akong humigop ng lumamig na kape sa tahimik na bahay. Nag-aalala rin ako kay Lola Carmen, pero tulad ni Carlos, palagi rin niyang iniisip na trabaho iyan ni Maria. Naalala ko noon, nang marinig ko siyang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Napakabait ng anak ko at ng manugang ko. Sila na ang nag-aasikaso ng pag-check up ko at pamamalengke ko. Napakalaking ginhawa. Pagmamalaki ni Lola Carmen. Wala namang mali sa sinabi niya. Pero ang totoo, hindi sila ang kumikilos kundi ako lang. Sa isip ng biyenan ko, ang lahat ng sakripisyo ko ay utang na loob niya sa pagiging mabuting anak ni Carlos. Napagtanto kong ang lahat ng oras at pagod na iginugol ko kay Lola Carmen ay hindi man lang napahalagahan. Ginamit lang ako. Umiiwas si Carlos at tinatanggap naman ito ni Lola Carmen bilang natural na bagay. Sa loob ng paborableng setup na iyon para sa kanila, ako ang unti-unting nauubos. Sa labas ng bintana, ramdam ang malamig na hangin ng umaga. Kasing lamig at kasing linaw ng hangin ang nararamdaman ng puso ko. Malamang, nahihirapan na ngayon si Carlos sa pag-aasikaso kay Lola Carmen gamit ang kanyang hindi sanay na mga kamay. Pagtawag ng doktor, paghahanap ng taxi o Grab, pagpila sa botika, at paghahanda ng pagkain. Ngayon niya lang mararanasan kung gaano kahirap ang lahat ng iyon. Binuksan ko ang isang notebook na hawak ko, nakasulat doon ang mga numero ng private caregiving services, mga LGU health hotlines, at meal deliveries. Kung sakaling hihingi ng tulong si Carlos, ibibigay ko sa kanya ito, ngunit hinding-hindi na ako muling kikilos para sa kanya. Sinara ko ang notebook at ipinikit ang aking mga mata. Ang tunog lang ng orasan ang umaalingaw-ngaw sa sala. Matapos magmadaling umalis si Carlos, naiwan sa bahay ang matinding katahimikan. Dahan-dahan akong tumayo at nagpakulo ng tubig sa kusina. Paghigop ko ng mainit na tsaa, naramdaman kong umigi ang sakit ng lalamunan ko. Tuluyan nang bumaba ang lagnat ko at naglalaho na ang bigat ng katawan ko. Nakakatawa dahil mas maganda ang pakiramdam ko ngayon na mag-isa ako kaysa noong nandito si Carlos at sinasabihan ako ng masasakit na salita. Dala ang tsaa ko. Pumunta ako sa kwarto para magligpit. Dahil nagmadali si Carlos, naiwang nakabukas ang kalahati ng closet. Sa sahig, nakakalat ang mga gamit na pilit niyang hinalungkat mula sa bag niya para hanapin ang PhilHealth at Senior Citizen booklet ng nanay niya. Sa sulok ng magulong sahig na iyon, may nakita akong pamilyar na itim na leather planner. Ito ang planner na matagal nang ginagamit ni Carlos para sa schedule niya sa trabaho. Kung dati ito, hindi ko na lang ito papansinin at ibabalik ko ng maayos sa ibabaw ng mesa. Wala akong hilig manilip ng gamit ng iba, lalo na ng asawa ko. Ngunit sa pagkakataong ito, parang may nagtulak sa akin na pulutin ito. Hindi ako pwedeng umabsent bigla. May importanteng trabaho ako. Ang mga linyang palaging ginagamit ni Carlos kapag ipinapasa niya sa akin ang pag-aalaga sa mga magulang namin ay dumaan sa isip ko. Nang bumagsak ang planner, nakabukas ito sa kalendaryo mula noong nakaraang 6 na buwan. Pagkakita ko sa petsa, napasinghap ako.
Ito ang linggo kung saan inoperahan sa katarata si Lola Carmen. Inubos ko ang leave credits ko, nakiusap sa manager ko, at 3 araw akong nagbantay sa ospital. Nakiusap ako kay Carlos noon na umuwi ng maaga, kahit sa araw lang ng operasyon para magpakita sa nanay niya. Pero ang sabi niya, end of the month daw, at may importanteng meeting siya na hindi pwedeng i-cancel, kaya madaling araw na siyang umuwi. Nanginginig ang mga daliri kong hinagod ang nakasulat sa petsang iyon. Malinaw na nakasulat sa maayos na sulat kamay ni Carlos. Afternoon, corporate golf tournament. Hindi ako makapaniwala. Walang importanteng meeting noong araw na iyon. Habang nakaupo ako sa waiting area ng ospital, nagdarasal na maging maayos ang operasyon ng biyenan ko. Masayang naglalaro ng golf ang asawa ko, kasama ang mga katrabaho niya. Nagsimulang tumibok ng mabilis at malamig ang puso ko. Inilipat ko ang pahina sa ibang buwan. Ito naman ang panahon kung kailan araw-araw akong sumasama sa therapy ng tuhod ni Lola Carmen. Sinabi ni Carlos na nasa kasagsagan sila ng malaking proyekto, kaya inako ko ang lahat kahit tuwing weekend. Sa column ng mga weekend noong buwan na iyon, nakasulat ang fishing with batchmates at inuman billiards. Naalala ko ang mukha niya noong mga gabing umuuwi siya. Grabe! Piniga kami sa meeting ngayon. Ang sakit ng likod ko, sabi niya habang nagpapamasahe sa akin. At inilipat ko ang pahina patungo sa nakaraang ilang araw. Ang gabi kung saan may 39-degree na lagnat ako at nagmakaawa akong puntahan niya ang nanay ko. Ang gabing sinabi niya sa akin, "Nanay mo yan, di ba? Ikaw ang gumawa ng paraan. Ano kaya ang nakasulat sa schedule niya kinabukasan? Spa, massage alone. Iyon lang." Para sa kanya, mas importante ang sariling paglilibang kaysa sa alamin kung buhay pa ang nanay ng asawa niya. At higit sa lahat, habang nagkakandakuba ako sa pag-aalaga sa nanay niya, palihim siyang nag-e-enjoy sa sarili niyang buhay. Ginamit niya ang trabaho bilang palusot para akuin ko ang lahat ng responsibilidad. Sinamantala niya ang paborableng setup na ito ng sukdulan. Bago pa ako makaramdam ng galit para sumigaw, isang matinding pagkadismaya ang bumalot sa buong pagkatao ko. Ano ba ang halaga ng 29 na taon na inalay ko para sa pamilyang ito? Hindi na ito issue kung nanay ko ba o nanay niya ang kailangang alagaan. Ang totoo, tumatakbo lang si Carlos sa mga nakakapagod na responsibilidad para protektahan ang sarili niyang komportableng buhay. Noong araw na bumagsak ako sa sakit, hindi pamilya o responsibilidad ang pinrotektahan niya, kundi ang sarili niyang libreng oras. Tahimik kong isinara ang planner. Ibinukas ko ito ulit sa parehong pahina at dahan-dahang ibinalik sa eksaktong pwesto sa sahig kung saan ko ito nakita. Nanginginig ang mga kamay ko. Ngunit nakapagtataka na wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa mata ko. Sa halip, naramdaman kong may isang bahagi ng pagkatao ko ang tuluyan ng nanigas. Hinding-hindi na ako aasa sa lalaking ito. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana sa maaliwalas ngunit malamig na kalangitan. Hindi ko muna sasabihin sa kanya ang tungkol sa planner na ito. Itatago ko muna sa puso ko ang maliit na ebidensyang ito hanggang sa dumating ang araw na matapos na ang lahat. Kinagabihan, narinig ko ang mabigat na pagbukas ng pinto sa harap. Nandito na ako, bati ni Carlos nang pumasok siya sa sala. Ngayon ko lang siyang nakitang ganito kapagod. Tagilid ang necktie niya, lukot-lukot ang barong niya, at bagsak ang mga balikat niya nang humiga siya sa sofa. Habang naghahanda ako ng hapunan sa kusina, kinausap ko siya na parang walang nangyari. "Kamusta si Lola Carmen?" Kalmado kong tanong. Bumuntong hininga ng malalim si Carlos at tumingala sa kisame. Matinding muscle spasm daw sa likod. Hindi naman malalang sakit, pero hindi raw talaga siya makakakilos ng ilang araw. Mabuti naman kung ganon. Tipid at walang emosyon kong sagot. Tiningnan ako ni Carlos na may halong inis. "Anong mabuti? Ang hirap kaya." Paghahanap ng Grab na tatanggap, ang haba ng pila sa ospital, ang tagal kumuha ng gamot. Nagsimulang magreklamo si Carlos. "Ang dami pang utos ni Mama. Kunin ko raw ito. Gusto niya raw kainin yan." Panay ang reklamo. Tapos tumatawag pa yung opisina ko. Feeling ko sasabog na ang utak ko. Parang ginawa niya na ang pinakamahirap na trabaho sa mundo, gayong kalahating araw pa lang siyang nag-aalaga. Pinigil ko ang paghiwa ng sibuyas. "Pagod na pagod ka agad sa isang araw lang?" Malamig kong sabi. Tumango si Carlos at bumuntong hininga. "Sobra. Hindi ko akalaing ganito pala kahirap mag-alaga ng matanda." Nang marinig ko iyon, pasikreto akong napangiti. Ang hirap na tiniis ko mag-isa sa loob ng maraming taon.
Ngayon mo lang nalaman. Ganun talaga. Pero nanay mo yan, di ba? Tahimik kong ibinalik ang mga salita niya at biglang namutla ang mukha ni Carlos. Ibinuka niya ang bibig niya para sumagot, pero walang lumabas na salita. Ang bigat ng sarili niyang linyang ibinato niya sa akin ay unti-unti nang bumabagsak sa mga balikat niya ngayon. Patuloy akong nakatalikod sa kanya at tahimik na nagsalita, siguradong mahirap ulit bukas. Pero madali na lang mag-asikaso online ngayon, di ba? Galingan mo ah. Nanatiling nakaupo si Carlos sa sofa, parang yelong hindi makagalaw. Ngunit hindi ko pa ipinapakita ang hawak kong alas ang mga ebidensya ng kanyang pagtataksil na nakasulat sa itim niyang planner. Ang totoong desperasyon na mararanasan ni Carlos ay magsisimula pa lamang. Kinaumagahan, may kakaibang tensyon sa loob ng sala. Isang oras na mas maagang nagising si Carlos kaysa sa dati. Mula sa kusina, naririnig ko ang kalansing ng mga pinggan. Pagpasok ko sa sala ng tahimik, nakita ko si Carlos na nakakunot ang noo habang nakatayo sa harap ng nakabukas na refrigerator. Anong hinahanap mo? Tanong ko, na naging dahilan para mapatalon siya sa gulat. Ah, wala. Naghahanap lang ako ng pwedeng dalhing prutas o Gatorade para kay mama. Napatingin si Carlos sa naiwang Gatorade at prutas na binili niya noong may sakit ako. Ngunit sinadya kong huwag itong pansinin. Ah, ganun ba? Dumaan ka na lang sa 7-Eleven o Mercury Drug papasok. Malamig kong sagot, na naging dahilan para umiwas ng tingin si Carlos dahil sa hiya. Kung ako yung dating Maria, ilalagay ko na yun sa eco bag at sasabihing, dalhin mo na to sa kanya. Pero hindi na ako magpapakita ng ganoong kabaitan kahit kailan. Bumuntong hininga si Carlos at parang tumakas papuntang banyo. Nagtimpla ako ng kape para lang sa sarili ko. Nagtoast ng isang tinapay at tahimik na umupo sa pwesto ko. Ang amoy ng mainit na kape ay tila tumunaw sa yelong nakabara sa dibdib ko. Pagbalik ni Carlos galing banyo, umupo siya sa harap ko at nag-atubiling magsalita. Maria, okay na ba talaga ang pakiramdam mo? May halatang motibo sa boses ng asawa ko. Wala na akong lagnat. Pero hindi pa ako 100%, kaya magpapahinga lang muna ako sa bahay bukas. Sabi ko habang nakatitig sa mga mata niya hawak ang kape ko, namimilipit sa paghahanap ng tamang salita si Carlos. Kung kaya mo na sanang kumilos mamayang hapon, baka pwedeng silipin mo naman si mama kahit saglit lang? Heto na nga ba ang sinasabi ko? Umaasa pa rin siyang sa huli ay bibigay ako. Hindi ko na kasi kayang tumakas ulit sa opisina. Mas kabisado mo na yung mga gamit ni mama, at mas magaling ka sa ganyan eh. Parang binobola pa ako ng asawa ko. Mas magaling ka kaya ikaw na gumawa. Mas kabisado mo kaya ikaw na gumawa. Ang mga salitang iyon ay parang matutulis na kutsilyong bumaon sa puso ko. Ibinaba ko ang kape ko sa platito nang may kaunting diin. Ayoko. Isang maikli at direktang salita na nagpalaki sa mga mata ni Carlos. Kaya ko yan, pero ikaw na mismo ang nagsabi. Nanay mo yan, di ba? Ikaw ang gumawa ng paraan. Kasi naman, may lagnat ka noon kaya wala rin akong oras para. Wala rin akong oras ngayon, pareho lang tayo. Putol ko sa kanya ng walang emosyon. Sabi mo nga, gumamit ka ng external services. Mag-book ka. Ako nga, nagawa ko noong nakaraan eh. Kinagat ni Carlos ang labi niya at nakayukong nagalit. Naghahanap nga ako. Pero ang mahal maningil ng private caregiver ng biglaan. Kung kukuha ako ng ilang araw, uubusin nun ang budget ko. Nang marinig ko iyon, muntik na akong matawa. Mahal? Totoo yun. Ang lahat ng ginawa ko ang pagkuha ng leave, ang gasolina, ang pagod, at pagkaubos ng katawan ko ay may katumbas na mataas na presyo kung babayaran talaga. Inakala lang ni Carlos na libre iyon habang buhay. Magastos ba? Wala akong ipinakitang kahit na anong awa. Pero nanay mo yan, Lola Carmen, di ba? Bilang anak, hindi ba't dapat kang gumastos at gumawa ng paraan para sa kanya? Hindi nakasagot si Carlos, tumayo na lamang siya ng tahimik. Sige, ako na ang gagawa. Naiinis niyang sinabi bago lumabas ng bahay. Habang pinapakinggan ko ang malakas na pagsara ng pinto, muli akong humigop ng kape. Kakaiba ang nararamdaman kong kapayapaan. Sa tahimik na sala, naisip ko ang aming buhay mag-asawa. Para kay Carlos, may dalawang uri ng magulang. Una, ang magulang niya, na problema naming mag-asawa, at dapat akong mag-asikaso dahil babae ako at mas marunong sa mga detalye. Pangalawa, ang magulang ko,
na itinuturing niyang personal kong problema lamang. Pwede akong maglaan ng oras para sa nanay ko, pero hinding-hindi siya pwedeng madamay. Ang linyang iginuhit niya sa pagitan naming dalawa ay napakalupit at hindi patas. Tumayo ako at binuksan ang drawer sa sala. Kinuha ko ang lumang notebook ng budget at passbook. Paglipat ko ng mga pahina, nandoon ang lahat ng listahan ng mga ginastos ko para kay Lola Carmen. Taxi papuntang ospital, mga gamot, prutas, at pasalubong. Babayaran ko na lang sa sweldo na palaging nakakalimutan. Kung pagsasamahin, napakalaki na ng halaga nito. Tinitigan ko ang mga numero at bumuntong hininga. Hindi ko naman hinihingi na bayaran nila ako. Ang masakit lang, ni katiting na respeto para sa oras. At pagod ko ay hindi ibinigay sa akin ni Carlos at ng biyanan ko. Hayaan na natin. Ibinalik ko ang notebook sa drawer. Lumipas na ang kalungkutan ko. Ang natitira na lang sa akin ay ang matibay na desisyon na bawiin ang sarili kong buhay. Ang masakit na linyang ibinato sa akin ng asawa ko ay sumugat sa akin, pero siya ring nagpalaya sa akin mula sa sumpa ng pamilyang ito. Bago mag-lunch, nag-vibrate ang cellphone ko. May message galing sa nanay ko. Kamusta ka na? Nagpadala ng pagkain si Kumaring Susan. Inaalagaan ko na ang sarili ko kaya magpahinga ka lang diyan. Sa maiikling salita ng nanay ko, medyo nag-init ang mga mata ko. Ang mga taong totoong nagmamahal sa akin ay hindi gusto na patayin ko ang sarili ko sa pag-aalaga. Ngayon ko lang naintindihan ang simpleng katotohanang iyon. Salamat po. Wala na akong lagnat. Wag din po kayong magpapagod dyan. Habang nagre-reply ako, biglang nag-ring ng malakas ang landline namin sa sala. Tiningnan ko ang screen ng landline. Galing ang tawag sa bahay ni Lola Carmen. Kung dati yan, 3 ring pa lang. Sasagutin ko na agad na may masayang boses. Hello po, ma. Ngunit ngayon, wala na akong balak abutin ang telepono. Tumunog ito ng 5, 6 na beses. Siguradong naiinis na ang biyenan ko sa kama niya. Ang tanging inaasahan niyang anak ay nasa trabaho at hindi gumagalaw para sa kanya, kaya tumatawag siya sa pinakamadaling utusang manugang. Nakatayo lang ako sa harap ng telepono at tahimik na pinakinggan ito. Ang bawat ring ay tila refleksyon ng pagkataranta at inis ng biyenan ko. Maria! Pumunta ka na rito! Walang silbi ang anak ko! Parang naririnig ko ang boses niya. 10, 11 beses. Patuloy pa rin ang pagring. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang hinugot ang saksakan ng landline mula sa outlet. Nawala ang tunog at bumalik ang katahimikan sa bahay. Hindi niyo na ako libreng katulong. Kung kailangan ninyo ng tulong, tawagan ninyo ang anak ninyo. Pabulong kong sinabi sa isip ko habang nakatalikod sa telepono. Pero hindi pa rito natatapos. Dahil alam niyang pinatay ko ang landline, mas lumala ang determinasyon ng biyenan ko. Pagkalipas ng ilang minuto, nag-vibrate naman ang cellphone ko. Pangalan ni Lola Carmen ang nakalagay. Tinitigan ko ang screen at napangiti ako ng bahagya. Hindi ko pwedeng hindi sagutin. Dahil kapag inignore ko lang siya, lalabas na nagmamaldita lang ako. Ibinukod ko ang sarili kong emosyon at pinindot ang answer. Hello po, si Maria po ito. Kalmado kong sagot. Maria, bakit hindi mo sinasagot ang telepono sa bahay? Galit at nagpapanik na boses ng biyenan ko ang sumalubong sa akin. Sumagot ako ng malamig na parang umiinom ng malamig na tsaa. Pasensya na po Lola Carmen. Nagpapahinga po kasi ako kaya hindi ko narinig ang telepono. Wala akong halo ng emosyon at hindi rin ako nagsinungaling. Nagpapahinga naman talaga ako at wala akong obligasyon na magpaliwanag sa kanya. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Maria, pakiusap. Pumunta ka naman dito sa bahay. Biglang nag-iba ang tono niya at naging parang nagmamakaawa. Umalis agad si Carlos kaninang umaga kasi may pasok daw. Nag-iwan nga siya ng pagkain pero nilagay niya sa hindi ko abot. Ang hirap kunin. Tapos paano na ang check-up ko bukas? Itinatago niya sa likod ng pagrereklamo sa anak niya ang totoong gusto niya. Na ako ang pumunta at mag-asikaso. Kung dati ito, makikisimpatiya ako. Magrereklamo rin tungkol kay Carlos at agad na aalis ng bahay. Pupunta na po ako diyan. Hintayin niyo po ako. Ngunit iba na ako ngayon. Ganun po ba? Nakaka-stress nga po yan. Sagot ko na parang pinag-uusapan namin ang problema ng ibang tao. Oo, hirap na ako. Kaya Maria Lola Carmen, pinutol ko siya. Kalmado pero mariin. Kung tungkol po diyan, pwede po bang kay Carlos niyo na lang sabihin? Naramdaman ko ang pagpigil ng hininga ni Lola Carmen sa kabilang linya. Po,
Kasi, anak niyo po si Carlos, kaya siya na po ang bahala sa mga check-up at pagkain ninyo. Pero may trabaho yung bata. May trabaho rin po ako. At saka, kagagaling ko lang po sa sakit. Hindi pa ako pwedeng kumilos, direkta kong sinabi. Naiintindihan ko pong nahihirapan kayo. Pero pakisabi na lang po sa anak ninyo. Yan na po ang bagong patakaran namin sa bahay natin ngayon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Halatang naguguluhan ang biyenan ko kung bakit biglang nanlamig ang manugang na palaging sunod-sunuran sa kanya. Maria, nagagalit ka ba? May halong kaba sa boses ni Lola Carmen. Hindi po ako nagagalit, kalmado kong sagot. Pero napagdesisyonan na po kasi ni Carlos na ang magulang ay responsibilidad ng sariling anak. Sumusunod lang po ako. Kaya kung may kailangan po kayo, si Carlos po ang tawagan ninyo. Sige po, Babye. Pinatay ko agad ang tawag nang hindi na siya hinihintay makasagot. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko, pero wala akong pinagsisihan. Sa wakas, ginamit ko na rin ang malupit na batas ng asawa ko laban sa sarili niyang ina. Ngayon malalaman ni Carlos at ni Lola Carmen kung gaano kalupit ang patakarang ginawa nila. Inilapag ko ang cellphone ko sa mesa at huminga ng maluwag. Tahimik ang bahay. Umupo ako sa silya at tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa sala. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Dati, palaging nakahawak ang mga kamay na ito sa manibela, papunta sa bahay ng biyenan ko. Ngayon, nakayakap lang ito sa mainit na mug ng kape para sa sarili ko. Nang hapong iyon, nagkaroon ako ng oras para lang sa sarili ko. Binuksan ko ang librong matagal ko nang gustong basahin at nagpatugtog ng mahinang musika. Kung dati ito, paniguradong naghahanda na ako para sa biyenan ko at sa pamilya namin at wala ni isang pahina ng libro ang mababasa ko. May ganito pala katahimik na hapon, naisip ko. Napagtanto ko kung gaano na kinain ng ibang tao ang buhay ko. Ngunit ang tahimik na oras na ito ay nasira pagsapit ng gabi. Malakas na bumukas ang pinto at mabilis na naglakad papasok si Carlos nang walang nandito na ako. Galit na galit ang mukha niya. Maria, anong sinabi mo kay mama? Humihingal na tanong ni Carlos habang nakaduro sa akin. Sinara ko ang libro at dahan-dahang tumingala. Wala naman. Sinabi ko lang na kung may problema siya, sa anak niyang lalaki siya humingi ng tulong. Umiiyak na tumawag sa akin si mama. Ang sungit mo raw sa kanya! Bulyaw ni Carlos. Sinadya mo ba yung ganon? Kahit galing ka sa sakit, pwede mo naman siyang silipin kahit konti lang, di ba? Pinutol ko ang sinasabi ni Carlos at ngumiti ng nakakainsulto. Sabi ng taong nagsabi sa akin ng nanay mo yan, di ba? Ikaw ang gumawa ng paraan habang may 39-degree lagnat ako? Ngayon inuutusan mo akong ako ang pumunta sa nanay mo? Nabulunan si Carlos. Kasi, may trabaho ako noon. Pag may trabaho ba, lahat pwede nang palampasin? Tumayo ako at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang oras na ibinigay ko para sa nanay mo ay oras na kinuha ko mula sa trabaho ko at sa pahinga ko. Minsan ba, naging thankful ka doon? Umiwas ng tingin si Carlos. Kahit na, hindi mo kailangang maging ganun kay mama. Labas siya rito. Kasali siya rito. Kalmado, pero matalim kong ibinaon ang mga salita ko. Nanay mo si Lola Carmen. Ikaw ang dapat mag-asikaso sa kanya. Ibinabalik ko lang sa'yo ang patakaran na ginawa mo sa akin. May mali ba? Walang maisagot si Carlos. Mariin niyang kinuyom ang mga kamao niya. Naintindihan na niya na ang bumerang ng mga salita niya ay eksaktong tumama pabalik sa kanya. Sige, ako na ang gagawa. Kung ako lahat ang gagawa, wala ka nang irereklamo, di ba? Inis na sabi ni Carlos habang papunta sa pintuan. Ingat ka, malamig kong paalam sa kanya. Bukas ang check-up niya ah. First thing in the morning. Huwag kang malate. Hindi sumagot si Carlos at malakas na isinara ang pinto. Muli akong napabuntong hininga sa tahimik na sala. Sabi niya ako na ang gagawa lahat, pero siguradong hindi niya kakayanin. Ang pag-aalaga ng magulang ay hindi lang simpleng paghatid sa ospital. Ito ay ang araw-araw na pag-aasikaso, mental care, at walang katapusang pag-aalala. Hindi pa niya totoong naiintindihan ang bigat ng pasan na ito. Naalala ko ang itim niyang planner. Ang mga araw na umabsent siya para mag-golf, manood ng sine, at mag-relax habang ako ang pinapahirapan niya sa nanay niya. Ilalabas ko lang iyon kapag talagang sukdulang cornered na siya at wala nang kawala.
Hahayaan ko muna siyang mag-ilusyon na isa siyang mabuting anak. Kapag nawasak ang ilusyon na iyon, doon babagsak ang totoong parusa sa kanya. Kahit gabi na, hindi pa rin umuuwi si Carlos. Malamang ay nagkukumahog siya sa pagluluto at pag-aalaga sa bahay ni Lola Carmen. Nagluto ako ng masarap na hapunan para sa sarili ko at nilasap ito ng dahan-dahan. Kakaiba ang kapayapaan sa puso ko. Hinding-hindi ko na isasakripisyo ang sarili ko. Mabubuhay na ako para sa sarili ko. Ang desisyon kong ito ay nakatanim na ng matibay sa aking dibdib. Bukas, papasok ako sa trabaho. Aalagaan ko ang nanay ko gamit ang sarili kong oras at pera. Bahala na si Carlos sa problema niya. Pinatay ko ang cellphone ko at pumasok sa tahimik kong kwarto. Ang matagal nang nakakadena sa akin ay tuluyan ng naputol. 4 na araw matapos akong magkasakit ng lagnat. Ang malamig na patakarang ginawa ni Carlos, na ang magulang ng bawat isa ay kanya-kanyang problema, ay nagsisimula ng sumakal ng todo sa kanya. Noong umagang iyon, nasa kalagitnaan si Carlos ng isang mahalagang meeting sa kumpanya nila. Ayon sa kwento niya kalaunan, noong mag-uumpisa na sana siyang mag-present, walang tigil na nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa niya. Hindi lang 1 o 2 beses, kundi 5, 6 na beses na parang fire alarm. Sa gitna ng tahimik at mabigat na hangin sa meeting room, pinagpapawisan siya ng malamig habang sinisilip ang phone niya. Pangalan ni Lola Carmen ang nakarehistro. Dati, hindi ito tatawag sa kanya habang may trabaho siya. Sa akin lagi ibinabato lahat ng utos. Pero dahil blinok ko na ang mga hiling ni Lola Carmen at ipinasa ito ng buong buo sa kanya, wala nang ibang takbuhan ang biyenan ko kundi ang anak niya. Unti-unti na nitong sinasakop ang oras ng trabaho ni Carlos. Hindi na nakatiis si Carlos. Nag-excuse siya sa meeting at lumabas sa hallway para sagutin ang tawag. "Ma, nasa gitna ako ng meeting. Anong problema?" Pabulong at nagpapanik na tanong niya. Pero hindi naman emergency ang dahilan ng pagtawag ni Lola Carmen. "Carlos, yung binili mong pagkain kanina? Masyadong matabang. Hindi ko malunok." "Ano? Kaya mamaya, pag uwi mo, dumaan ka sa kanto at ibili mo ako ng special lomi at puto. Tsaka paubos na rin ang tissue paper natin sa banyo." Muntik nang bumagsak si Carlos habang nakasandal sa pader ng hallway dahil sa matinding stress. "Kaya ka tumatawag ng ganitong karaming beses dahil lang dyan? Anong dahil lang dyan? Hindi nga ako makagalaw sa sakit ng likod ko eh. Si Maria, napakasamang manugang. Hindi man lang ako puntahan dito." Walang tigil na reklamo ni Lola Carmen. Nasabi ni Carlos sa telepono ang mga salitang hindi ko kailanman binitawan kay Lola Carmen. "Nasa trabaho ako ngayon. Hindi ba makakapaghintay ang lomi hanggang hapon?" Anong klaseng pananalita yan? "Obligasyon ng anak na mag-alaga sa magulang niya," sagot ni Lola Carmen. Dahilan upang hindi makasagot si Carlos. Obligasyon ng anak iyan ang parehong batas na ibinato niya sa akin noong nakaraan. Puno ng inis, pinatay ni Carlos ang telepono at bumalik sa meeting room nang mabigat ang mga paa. Kinagabihan, habang tahimik akong namamalansya sa sala, bumukas ang pinto at pumasok si Carlos, bitbit ang napakaraming plastic bags mula sa grocery. Maluwag ang necktie niya, lukot ang barong niya, at bakas ang sobrang pagod sa buong pagkatao niya. "Nandito na ako." Bati niya na parang walang kaluluwa. Hindi ko itinigil ang pagmamalansya. "Welcome home. Galing ka sa nanay mo?" Tipid kong tanong. Ibinagsak ni Carlos ang mga eco bag sa sahig at humiga sa sofa. "Oo, pagod na ako." Tumingala siya sa kisame habang bumubuntong hininga. Binilhan ko ng ulam, tapos biglang nagbago ng isip. Gusto raw pala ng pansit canton, kaya bumalik ulit ako sa grocery para bumili. Tapos yung check-up daw niya bukas, ipamove ko raw from morning to afternoon. Kinamot niya ang buhok niya na parang mababaliw na. Pati sa waiting room ng ospital. 2 oras kaming naghintay. Sa buong oras na yon, panay ang reklamo niya na masakit ang likod niya at gusto nang umuwi. Nakakahiya sa ibang tao. Gusto ko nang sumabog. Kusang ipinapakita sa akin ni Carlos kung gaano siya nahihirapan para makakuha ng simpatiya. Kahit sa botika, ayaw niya ng generic. Gusto niya branded. Ang hirap daw inumin. Pati sa pharmacist nagreklamo, kaya ako pa ang humingi ng pasensya. Dahan-dahan kong ibinaba ang plancha at tiningnan siya. "Ganun ba? Good job." "Anong good job?" Biglang nagtaas ng boses si Carlos. "Bakit hindi ka man lang tumulong? Nakikita mong hirap na hirap ako, pero wala kang pakialam." Hindi nagbago ang ekspresyon ko.
Gusto mong tumulong ako? Malamig kong tanong. Tumingin si Carlos ng may pag-asa. Oo, parang awa mo na. Kahit yung pagpapalit lang ng schedule bukas sa ospital. Bukas na bukas kasi, meron akong hindi mai-cancel na golf tournament. Pagkasabi ko nun, biglang namuti ang mukha ni Carlos. Ha? Noong inoperahan si Lola Carmen sa Catarata mga kalahating taon na ang nakararaan, kinuha ko ang itim niyang planner sa gilid ng plansahan. Nakapako ang mga mata ni Carlos sa kamay ko. Sabi mo may importanteng meeting ka na hindi mai-cancel kaya hindi ka nakapunta noon. Binuksan ko ang planner at binasa ang nakasulat. Afternoon Corporate Golf Tournament. Biglang nanigas ang hangin sa kwarto. Tumayo si Carlos mula sa sofa para agawin ang planner, pero umatras ako ng isang hakbang at tiningnan siya ng matalim. Habang ginagawan ko ng paraan ang shift ko sa trabaho para samahan ang nanay mo at maghintay at magdasal sa ospital, naglalaro ka lang pala ng golf? Hindi. Kasama yon sa trabaho, para sa kumpanya. Noong masakit ang tuhod ni Lola Carmen at araw-araw ko siyang dinadala sa ospital, ilinipat ko pa ang pahina. Fishing with batchmates, inuman at billiards. Ang dami mo palang trabaho. Nagsimulang manginig ang labi ni Carlos. Ginamit mo lang akong palusot para takasan ang responsibilidad mong alagaan ang sarili mong magulang. Tama ba ako? Maria, ako. Ayokong makarinig ng palusot. Tahimik kong ibinaba ang planner sa mesa. Inubos ko ang oras ko para sa nanay mo. Ang mga leaves ko, ang lunch break ko, pati ang pahinga ko sa gabi. Lumapit ako sa kanya. Ginawa ko yon dahil may malasakit ako. Kasi asawa kita at pamilya tayo. Kaya dapat nagtutulungan. Napayuko si Carlos, walang masabi. Pero ang tingin mo doon ay libreng serbisyo lang. Dahil magaling ako o dahil sanay ako, inisip mong natural lang na ako ang gumawa. Ibinato ko sa kanya ang pinal na salita. Ang ginawa mong patakaran na ang magulang mo ay sarili mong problema. Sang-ayon ako diyan. Kaya mula ngayon, pagbutihan mo. Napaupo ulit si Carlos sa sofa. Hinawakan niya ang ulo niya at umungol. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga kay mama. Pagkarinig ko noon, nakaramdam ako ng matinding galit mula sa kaibuturan ng puso ko. Hindi mo kaya? 4 na araw pa lang. Hindi mo na kaya? Kalmado, ngunit matalim kong tanong. Ang 29 taon na ginagawa ko, isusuko mo sa loob lang ng 4 na araw? Napasiklot si Carlos. Ang pagod at inis na nararamdaman mo ngayon. 29 years kong dinadala mag-isa. Walang pumupuri. Walang nagsasabing, good job. Inaasahan lang nila na dapat mong gawin yon. Huminga ako ng malalim. Magandang pagkakataon to, para maranasan mo. Itinuro ko ang mga plastic bag sa mesa. Ilagay mo na sa ref yung binili mo bago pa masira. Walang lakas na tumayo si Carlos. Bitbit ang mga plastic bag papuntang kusina. Ang liit-liit tingnan ng likuran niya. Bumalik ako sa pagmamalansya. Habang nakatingin sa nawawalang mga lukot ng damit, naramdaman ko ang tunay na kasiyahan sa puso ko. Hindi na kailangang sumigaw o umiyak. Ipakita mo lang ang salamin ng katotohanan. At kusa siyang babagsak sa sarili niyang mga paa. Ngunit hindi pa rito natatapos ang laban ko. Dahil habang nahihirapan si Carlos, hindi pa rin niya nakikita ang totoong kasakiman ng biyenan ko. Bakit ba sobrang demanding ni Lola Carmen sa amin? Hindi lang ito dahil sa kalungkutan o pagmamaldita sa manugang. May iba pang dahilan. At ang clue na ito ay nasa loob ng isang sulat na dumating noong sumunod na hapon. Nang makita ko ang pangalan ng nagpadala, biglang natigil ang kamay ko. Isa itong sulat mula sa isang malaking bangko. Hanggang ngayon, alam kong umaasa lang si Lola Carmen sa pensyon at maliit na ipon para mabuhay. Wala akong alam na may account siya sa malalaking bangko, tulad ng BDO Private Bank o Metrobank Trust. Hinawakan ko ang sobre. Ang totoong layunin na itinatago ni Lola Carmen sa aming mag-asawa ay nakabase sa isang nakakatakot na kalkulasyon na higit pa sa inaakala ko. At kapag nabulgar ito, mararanasan ni Carlos ang ikalawang antas ng impyerno. Kinabukasan ng hapon, kinuha ko ang sobre sa mailbox. Para ito sa bahay ni Lola Carmen, pero dahil hindi raw mahanap ang address, na-forward ito sa bahay namin. Important documents mula sa isang malaking bangko. Ipinatong ko ito sa mesa nang hindi binubuksan. May itinatago si Lola Carmen. Ang maliit na kutob ko ay nagiging kumpirmasyon na sa isip ko. Nang gabing iyon, late na namang umuwi si Carlos. Pagkapasok sa sala,
Humiga agad siya sa sofa, suot pa ang office uniform niya. Maria, tubig. Tuyong utos niya. Naglagay ako ng tubig sa baso at tahimik na inilapag sa mesa. Umupo siya at nilagok agad ito. Ano na namang inutos sa'yo ngayon? Kalmado kong tanong. Umiling-iling si Carlos. Pagkatapos sa ospital, pinapapunta niya ako sa City Hall. Oscar. Oscar? Oo, gusto niya raw ipa-assess yung senior citizen PWD benefits niya. Nabigla ako. Totoong masakit ang likod niya, pero sabi ng doktor, gagaling din siya kung magpapahinga siya. Hindi naman niya kailangan ng matinding special assistance. Ang bilis naman niya mag-decide. E di ikaw na ang mag-asikaso sa City Hall. Sumimangot si Carlos. Si Mama kasi, gusto niya ikaw ang gumawa. Sinabi pa niya sa staff na, ang manugang ko na lang ang aasikaso. Nung ako na nagpaliwanag sa telepono, sabi ng City Hall, hindi daw pwede kung walang authorization letter mula sa mismong pasyente o kung hindi ikaw na authorized rep. Muntik na akong matawa. Umaasa pa rin si Lola Carmen na bibigay ako. Sa likod ng gusto kong si Maria ang gumawa, naroon ang patuloy niyang pagnanais na manatili akong alipin niya. Oh, tapos anong ginawa mo? Wala. Kumuha na lang ako ng authorization form. Bukas, papapirmahan ko kay Mama at babalik ulit ako doon. Halatang sukong-suko na ang boses ni Carlos. Ang hirap, no? Tumayo ako papuntang kusina nang bigla siyang magsalita mula sa likuran. Maria. May halong pagmamakaawa ang boses niya. Patawarin mo na ako. Tumigil ako, pero hindi ako lumingon. Alam kong mali ako. Pinagsisisihan ko ng sobra. Yung nasa planner ko at yung pagpasa ko sa'yo ng lahat ng responsibilidad. Tumayo si Carlos mula sa sofa. Nitong 4 na araw, parang impyerno ang buhay ko. Narealize ko kung gaano ka nahirapan para sa akin. Kaya ano, lumingon ako at tinitigan siya. Kaya gusto mo ako na ulit gumawa? Hindi. Mabilis na tanggi ni Carlos. Hindi ganon. Tutulong na rin ako mula ngayon. Pero hindi ko pala talaga kayang mag-isa. Mas magaling ka naman eh. Kabisado mo na si Mama. Pinutol ko agad ang sinasabi niya at malamig na sumagot. Uulitin mo lang din ang ginawa mo dati. Magpapanggap kang nagbabago, pero sa huli, ipapasa mo ulit sa akin lahat. Hindi nga. Papatunayan ko sa'yo. Kung ganon, patunayan mo. Itinuro ko ang sobre mula sa bangko na nasa mesa. Ano yan? Nagtataka itong tiningnan ni Carlos. Ano to? Hindi ko alam to ah. Para kay Lola Carmen yan, na forward dito sa atin. Lumapit ako kay Carlos. May malaking perang ginagalaw ang nanay mo nang hindi mo alam. Si Mama? Imposible! Pensyon! At konting ipon lang ang naiwan ni Papa ah. Napatawa si Carlos. Saan naman siya kukuha ng malaking pera? Sigurado ka ba diyan? Direkta akong tumitig sa mga mata niya. Hindi mo kilala ang tunay na ugali ng nanay mo. Kung anong dinanas ko sa loob ng 29 years. Wala ka namang alam. Naguguluhan si Carlos habang nagpapalipat-lipat ang tingin niya sa sobre at sa mukha ko. Hindi lang ako tinuturing ni Lola Carmen na manugang. May iba siyang dahilan kaya gusto niya akong manatili sa ilalim ng kontrol niya. Ibinigay ko ang sobre kay Carlos. Responsibilidad mo ang magulang mo. Kaya ikaw din ang umalam ng sikreto niya. Kinuha ni Carlos ang sobre at walang lakas na tumango. Wala na siyang lakas para lumaban pa sa akin. Bukas, pagpunta mo sa City Hall, idiretso mo na sa nanay mo at itanong mo kung para saan itong sobre na to. Mariin kong utos. Kung hindi mo kaya, hinding-hindi na talaga ako makikialam sa pamilya niyo. Ang nanay ko lang ang aalagaan ko. Namumutla ang mukha ni Carlos habang nakatayo lang. Tuluyan na siyang nakulong sa loob ng sarili niyang patakaran. Kinabukasan, mabigat ang hakbang ni Carlos paalis ng bahay. Bitbit niya ang sobre ng bangko at ang form para sa City Hall. Habang pinapanood ko ang likod niya, wala na talaga akong inaasahan. Tahimik na lamang akong naghintay hanggang sa mabulgar ang katotohanan. Habang naghahanda ako pumasok sa trabaho, tinawagan ko ang nanay ko. Ma, kamusta ka na po? Maria, okay na ako. Araw-araw pumupunta si Kumaring Susan. Tapos kaya ko na ring tumayo ng matagal-tagal sa kusina. Masayang balita ng nanay ko na nagpagaan ng pakiramdam ko. Huwag po kayong masyadong magpagod. Pagdating ng weekend, baka makasingit ako ng oras para mabisita kayo. Naku, wag na. Kagagaling mo lang sa sakit eh.
Ang maiinit na salita ng nanay ko ay lalong nagpainit sa puso ko. Ang nanay ko at ang biyenan ko, pareho silang ina. Pero bakit ko ba naisip noon na dapat pantay ang isakripisyo ko sa kanila? Dahil malaya na ako sa kadena ng pagiging martir, kaya ko nang pahalagahan ng tama ang sarili kong pamilya. Lunch break noon sa botika nang magring ang cellphone ko. Gaya ng inaasahan, tumatawag si Lola Carmen. Humigop ako ng tubig, huminga ng malalim, at sinagot ang tawag. Hello po, si Maria po. Maria, anong ibig sabihin nito? Bungad agad ng nakakabinging boses ng biyenan ko. Alin po? Walang emosyon, at parang robot kong sagot. Si Carlos! Bigla-bigla na lang pumasok, tapos nang tanungin ko tungkol sa sobre mula sa bangko, nagwala siya at umalis agad. Galit na nagsalita si Lola Carmen. Ang kapal ng mukha niyang sigawan ang magulang niya. Maria, pumunta ka rito ngayon din at pagalitan mo ang asawa mo. Muntik na akong matawa. Kasi sinigawan siya ng anak niya. Sa akin siya ngayon magmamakaawa at iiyak. Akala ko ba pinagmamalaki niya sa mga kapitbahay na mabait ang anak niya? Kapag hindi nasunod ang gusto niya, itatapon niya agad ang anak niya. Ito ang tunay na kulay ni Lola Carmen. Lola Carmen, pasensya na po pero nasa lunch break po ako sa trabaho. Tumingin ako sa relo habang dahan-dahang nagsasalita. At saka, alam niyo naman siguro kung bakit nagalit si Carlos. Yung tungkol sa sobre. Narinig ko ang pagpigil niya ng hininga sa kabilang linya. Wala yon. Ordinaryong papel lang yon. Ang panginginig ng boses niya ay nagpapatunay na nagsisinungaling siya. Kung ordinaryo lang po, di mas magandang ipaliwanag niyo ng maayos kay Carlos, di ba? Ibaon ko ang kutsilyo ng mga salita ng malalim. Manugang lang po ako. Hindi po ako dapat nakikialam sa usapang pera at yaman ng pamilya niyo. Maria. At inihampas ko ang pinal na suntok. Rule po namin yan mag-asawa. Kanya-kanyang magulang. Kanya-kanyang responsibilidad. Si Carlos po ang nagdesisyon yan, kaya sumunod na rin po kayo. Kung may reklamo po kayo, kay Carlos niyo po sabihin ng direkta. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at ibinaba ko na ang telepono. Napakagaan sa pakiramdam. Ang kadena na ginamit niya para sakalin ako noon, ipinulupot ko ngayon sa kanyang sariling leeg. Pagdating ng hapon, nag-text si Carlos. Malilate ako mamaya. Wag mo na akong ipagluto. Base sa maikling text na iyon, halatang ubos na ang lakas niya. Siguro'y nakipag-away siya sa City Hall, tapos nakipagsagutan pa sa nanay niyang sinungaling. Lampas 12:00 ng hating gabi na nang makauwi si Carlos. Habang nakaupo ako sa sofa at nagbabasa, pumasok siya na parang multo. Nakabukas ang butones ng barong niya. Wala na ang necktie, at hawak niya ang sobreng iyon. Maria, ang tawag niya sa pangalan ko gamit ang paos na boses, bago niya ibinagsak ang sobre sa mesa. Yan ang sikreto ni Mama. Isinara ko ang libro pero hindi ko hinawakan ang sobre. Hinintay ko lang siyang magsalita. May naiwan palang lupa si Papa sa probinsya. Akala ko liblib na bundok lang na walang halaga. Bumagsak si Carlos sa sofa habang nakatulala sa hangin. Pero mali pala. Tatamaan daw ng bagong extension ng NLEX SLX yung lupa. Nabenta nila ng halos 15 milyon pesos. Medyo nagulat ako. Pero doon ko naintindihan kung bakit biglang nakipag-transact si Lola Carmen sa isang malaking bangko. Plano niyang itago yung pera at solong hawakan nang hindi sinasabi sa atin. Mapait na tumawa si Carlos. Gusto niya, ituloy lang natin ang pagiging utusan niya ng libre. Wala siyang sasabihin tungkol sa pera. Tapos kung anong matira kapag namatay siya, doon na lang ibibigay. Yun daw ang plano niya. Napabuntong hininga ako. Ang pagiging demanding at manipulative ni Lola Carmen ay hindi lang dahil sa kalungkutan. Gusto niyang gamitin ang yaman na iyon para siguraduhing hindi ako aalis bilang libreng caregiver niya. Isa itong napakalupit na kalkulasyon. Tapos, anong ginawa mo? Kalmado kong tanong. Tinakpan ni Carlos ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Wala, sinigawan ko siya. Tapos sinabi ko na hinding-hindi ko na siya aalagaan. Tumingala si Carlos sa akin na may namamalimos na mga mata. Kaya Maria, please, wag mo na ring. Oo, alam ko. Dahan-dahan akong tumayo at tinitigan siya pababa. Hindi ko na aalagaan si Lola Carmen. Matagal ko nang inisip yan. Nakahinga ng maluwag si Carlos ng bahagya. Ngunit dahil sa susunod kong sasabihin, tuluyang nanigas ang ekspresyon niya. Pero ikaw, iba ka. Malamig kong deklara. Anak ka niya.
May pera man siya o wala, obligasyon mong alagaan ang sarili mong magulang. Hindi mo naman siguro nakakalimutan yung sinabi mo sa akin, di ba? Tumingin si Carlos sa akin na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa wakas, naintindihan niya na. Ang responsibilidad na tinakasan niya at ipinasa sa akin ay isa na ngayong kulungan na walang lagusan para sa kanya. At ang may hawak ng susi ng kulungang iyon ay walang iba kundi ako. Ako mag-isa. Oh, paos na paos ang boses ni Carlos dahil sa tinding pagkadismaya. Nakaupo pa rin siya sa sofa, mukhang nakatanggap ng death sentence. Wala akong naramdamang awa. Tahimik lang akong tumango. Oo, magulang mo yan eh. Porket nagtago siya ng pera. Tatakasan mo na ang obligasyon mo bilang anak? Ibinalik ko sa kanya ang sarili niyang lohika. Sabi mo nga, di ba? Mag-book ka ng Grab, kumuha ka ng private caregiver. Lahat pwede nang bayaran online. Hindi na nakasagot si Carlos. Ibinaon niya na lamang ang mukha niya sa mga kamay niya. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na impyerno ni Carlos. Dahil sinigawan siya ng anak niya, mas lalong nagwala si Lola Carmen. Kung hindi pupunta si Maria, ikaw ang gumawa lahat. Walang tigil itong tumawag sa opisina ni Carlos. Paulit-ulit na naabala si Carlos sa trabaho at minsan, kinakailangan niyang iwanan ng meeting para lang pagbigyan ang mga hiling ng ina. Maria, pinapapunta niya ako ngayon din sa bangko para magpa-update ng passbook. Minsan, pag uwi niya ng bahay na mukhang patay, nagreklamo siya sa akin. Tumakas ako sa lunch break para pumila sa bangko. 1 oras akong naghintay. Tapos pagdating ko sa counter, mali raw ang pirma at hindi tugma ang ID. Umakyat ang dugo ko sa ulo. Habang naghihiwa ako ng gulay sa kusina, nakatalikod kong sinagot, "Ay oo, matagal nang nakakalimutan ni Lola Carmen kung anong ID ang ginamit niya dyan eh. Kung alam mo pala, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Galit na bulyaw ni Carlos. Tumigil ako at dahan-dahang lumingon. "Bakit? Nagtanong ka ba? Sabi mo ikaw na ang gagawa, di ba?" Na-corner si Carlos at naiinis na yumuko. Tsaka, pagpapatuloy ko, nung ako ang nag-update ng passbook niya sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman inutos sa akin na, "Gawin mo to ngayon din," at iwanan ko ang ginagawa ko. Napatingala si Carlos. Bakit? Kasi, ginagamit ko ang leave ko at sinusunog ko ang sarili kong oras para magawa yon sa oras na gusto ko. Hindi niya nare-realize kung gaano karaming personal na buhay ang isinakripisyo ko para sa kanya. Inilapag ko ang kutsilyo sa chopping board at tinitigan siya. Pero sa'yo, wala siyang pakialam ah. Dahil siguro ikaw ang totoong anak, kaya mas demanding siya sa'yo? O baka pinaparusahan ka lang niya dahil ayaw ko nang pumunta? Walang nasabi si Carlos. Tumakas siya patungong kwarto, na lalong nagmukhang maliit at kaawa-awa. Kahit noong weekend, walang pahinga si Carlos. Paglilinis sa bahay ni Lola Carmen, pagtatapon ng basura, pamamalengke para sa buong linggo. Ang mga bagay na parang natural ko lang ginagawa noon, pilit at padabog na ginagawa ngayon ng asawa ko. Maria, paano ba paganahin yung washing machine ni Mama? Tumawag siya sa akin 1 linggo ng umaga, gamit ang naiiyak na boses. Habang umiinom ako ng kape sa sala, malamig ko siyang sinagot. Basahin mo yung manual. Aalis na ako papunta kay nanay. Busy ako. Pumunta ako sa bahay ng nanay ko at masaya kaming nagkwentuhan. Maria, okay lang ba si Carlos? Baka naman masyado mo nang pinahirapan yung asawa mo. Nag-aalalang tanong ng nanay ko. Tumawa ako. Okay lang yun ma. Minsan kailangan din niyang matutong maging mabuting anak. Ang nanay ko, nagsisikap maging independent kahit kailangan niya ng onting tulong. Samantalang si Lola Carmen, walang ibang iniisip kundi ubusin ang anak niya. Itong pagkakaibang ito ang kasalukuyang natututunan ng asawa ko. Nang umuwi ako kinagabihan, nakita ko si Carlos na nakahiga sa sahig ng sala na parang bituin. Nakakalat ang mga gamit sa kwarto at nakakalat ang mga plastik ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Nandito na ako. Pabulong at parang mamamatay ng boses ni Carlos. Good job. Pagod ka na? Malamig kong sabi. Dahan-dahang bumangon si Carlos. Maria, please. Hindi ko kaya. Hinding-hindi ko kayang pagsabayin ang trabaho at si Mama. Naiiyak na nagmakaawa si Carlos sa akin. Lalong nagiging demanding si Mama. Gusto ko nito. Masakit ang dito ko. Dalhin mo ako sa ospital ngayon na. Tapos, pag nalate ako ng onti, ilang oras siyang magrereklamo. Mababaliw na ako. Walang ni isang bakas ng buhay sa mukha niya. Sa loob lang ng 1 linggo,
umabot na siya sa sukdulan niya. Ganun talaga kapag nag-aalaga ng magulang, kalmado at matigas kong deklara. Iyan ang mga bagay na inutos mo sa akin at pinasan ko sa loob ng 29 years nang walang kahit na anong reklamo. Nawalan ng salita si Carlos at tinitigan lang ako. Akala mo pera lang ang solusyon. Pero ang pinakamabigat na sakripisyo ay hindi pera. Ito yung nawawalan ka ng oras, inuubos ang kaluluwa mo, at kahit gawin mo lahat yan, walang nagpapasalamat sa'yo. Naiintindihan mo na ba kung gaano kahirap? Tumango si Carlos, tinakpan ang mukha at tuluyang humagulgol. Sorry. Sorry talaga, Maria. Kahit marinig ko ang paghingi niya ng tawad, hindi na naantig ang puso ko. Umiiyak siya ngayon hindi dahil nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin, kundi dahil naaawa siya sa sarili niya sa desperadong sitwasyon niya. Ang totoong parusa ay hindi pa nangyayari. Nakahanda na akong ibigay ang huling suntok gamit ang itim na planner niya. Ilang araw matapos ang paghagulgol niya, dahil hindi na niya talaga kaya ang mga demands ni Lola Carmen, nagsimula si Carlos na gumamit ng mamahaling private caregivers at home care services. Ang mga serbisyong nirereklamo niya sa akin na mahal, ngayon ay binabayaran niya na para lang hindi siya maabala sa trabaho private ambulance transport, Lala Move, at caregiver. Isang gabi, nilatag niya ang mga resibo at bill sa mesa habang namumutla. Maria, tingnan mo to. Para sa 2 linggo pa lang na serbisyo, napakalaki na agad ng bill. Wow, laki niya na. Tipid kong sagot. Napahawak si Carlos sa ulo niya. Masyadong demanding si Mama. Pabago-bago ng isip kaya madalas kaming nagpapa-emergency booking kaya lalong lumalaki yung bayad. Napangiti ako sa isip ko. Ginawa mo lang naman yung payo mo, di ba? Internet age na. Lahat pwede nang bayaran online kaya napakadali lang, di ba? Nang ibalik ko sa kanya ang sarili niyang linya, parang may nakain siyang pait sa mukha niya. Pero kung ganito, ubos ang sahod ko at kailangan ko pang bawasan ang savings ko. Kahit may 15 million pesos si Mama, siguradong hindi niya ibibigay sa akin kahit piso yon. Totoo. Kasi ang pera na yun ang alas niya para kontrolin kayo habang buhay, malamig kong sagot. At isa pa, yung perang binabayaran mo ngayon. Iyan dapat ang perang sinusweldo ko noon. Napatingala si Carlos. Umupo ako sa harap niya at tinitigan siya ng diretsyo. Habang tumatakas ka para magtrabaho, mag-golf, at mag-sauna, magkano kaya ang halaga ng libre kong paggawa? Kinuha ko ang lumang notebook ng budget na inihanda ko at inilapag sa mesa. Inubos ko ang leaves ko, ginamit ang gas ko, pinagod ko ang katawan ko. Yan dapat ang binabayaran niyo kung kukuha kayo ng serbisyo. Binuklat ni Carlos ang notebook at nanlaki ang mga mata niya sa dami ng mga resibo at record. Pag-asikaso sa ospital, pamamalengke, gamot. Gaano karaming oras ang ginamit ko para kay Lola Carmen. At kung binayaran iyon, aabutin ng milyon-milyon. Inakala niyo ni Lola Carmen na libre lang ito. Dahil manugang ako, dahil babae ako. Tahimik at malalim na bumaon ang mga salita ko sa puso ni Carlos. Pero hindi ito libre. Sarili kong oras at kalusugan ang ibinayad ko sa inyo para palitan ang pera na dapat ibinabayad ninyo. Walang nasabi si Carlos. Nakatulala lang siya sa pagitan ng mga bills at ng notebook ko. Dito niya naintindihan kung gaano niya inabuso ang asawa niya at kung gaano kalaki ang utang niya sa akin. Maria, patawarin mo ako. Napakatanga ko. Inabuso ko ang kabaitan mo. Paghingi ulit ng tawad ni Carlos, pero malamig lang akong ngumiti. Kung nagsisisi ka, patuloy mong bayaran ang kapalit niyan. Hinding-hindi na ako magbibigay ng libreng serbisyo. Bumuntong hininga si Carlos at itinabi ang mga resibo. Ang likod niya ay parang nakukuba sa bigat ng utang ng isang desperadong negosyante. Ngunit hindi pa nangangalahati ang pagdurusa niya. Kung pinarusahan ng asawang nag-abuso sa asawa niya, ngayon naman ay ang biyanang ginamit akong katulong na may tinatago palang milyon-milyon. Kinabukasan ng linggo, niyaya ko si Carlos na pumunta sa bahay ni Lola Carmen. Sasama ako ngayon. Laking gulat ni Carlos habang tahimik akong nag-aayos ng sarili ko. Sa loob ng bag ko, dala ko ang isang bagay na isusumbat ko kay Lola Carmen. Oras na para tuldukan ang nakakalasong relasyong ito. Pareho pa rin ang mabigat na hangin sa bahay ng biyenan ko. Pagpasok pa lang namin sa pinto, rinig na ang boses ni Lola Carmen mula sa kwarto. Carlos, ang tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay. Ngunit nang bumukas ang pinto at nakita niya akong nakatayo sa likod ni Carlos, bigla siyang natigil. Ay, Maria!
Biglang naging malambing ang boses ng biyenan ko. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Nag-alala ako sa'yo ah. Isang kasinungalingan. Noong may lagnat ako, kahit minsan hindi niya ako inalala. Pulos pansarili niya lang ang iniisip niya. Ngumiti ako ng plastik at bahagyang yumuko. Okay na po ako, Lola Carmen. Kaya po sumama ako ngayon kay Carlos dahil may pag-uusapan tayo. Pag-uusapan? Nagtatakang tiningnan ni Lola Carmen si Carlos. Pagod na pagod si Carlos at tahimik lang na umupo. Umupo rin ako sa tabi niya at dahan-dahang kumuha ng isang papel sa bag ko. Ito ang brochure na nakuha ko sa kumare ko noong bumisita ako sa nanay ko tungkol sa isang private caregiving agency. Lola Carmen, madalas po ba kayong nakikipag-usap sa mga kapitbahay niyo ngayon? Tanong ko. Dahilan upang mapakunot noo ang biyenan ko. Sa mga kapitbahay? Hindi. Masakit ang likod ko kaya hindi ako lumalabas. Bakit? Palagi niyo pong pinagmamalaki sa mga kapitbahay noon kung gaano kayo inaalagaan ng anak niyo at ng manugang niyo, di ba? Natuwa ang biyenan ko at tumango. Oo naman. Totoo naman yon. Masipag sa trabaho si Carlos. Tapos ikaw, napakagaling mag-asikaso. Pero totoo po ba talaga yon? Pinutol ko ang salita ko. Ako lang naman po mag-isa ang inuutusan ninyo ng libre, di ba? Nag-iba ang kulay ng mukha ni Lola Carmen. Anong sinasabi mo? Si Carlos, nagpapakita lang kapag weekend saglit. Pero lahat ng ospital at check-up, lahat ng pamamalengke, at bigla ang utos pag weekdays. Ako po ang nag-absent sa trabaho para pumunta rito. Bakit hindi si Carlos ang tinatawagan niyo noon kundi ako? Kasi busy si Carlos sa trabaho. Nagpanik na sumagot si Lola Carmen. Busy rin po ako sa trabaho. Pero gumagawa ako ng oras para sa inyo. At ito po ang resulta. Inilapag ko ang brochure ng private caregiving agency sa mesa. Iyan po ang listahan ng mga binayaran ni Carlos nitong mga nakaraang linggo para may mag-alaga sa inyo. Mahal na serbisyo dahil hindi niya kayang isingit sa trabaho niya ang pag-aalaga sa inyo. Tinitigan ni Lola Carmen ang brochure at napasinghap. Ganyan kalaki ang ginagastos niya? Opo. Ang pag-aalaga ng anak na ipinagmamalaki ninyo sa mga kapitbahay ay isa lang pong ilusyon. Malamig kong ibinigay ang katotohanan. Si Carlos ay walang kwentang anak kung hindi niya gagamitin ang pera niya para ipasa ang responsibilidad sa iba. At ako naman ay ginamit niyo bilang libreng katulong para panatilihin ang ilusyong iyon. Yan po ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Carmen nang basahin ang presyo sa brochure. Hindi ko alam na ganun kalaki ang sinasakripisyo mo, Maria. Huli na po para magsisi ngayon. Walang awa kong sinabi. Inisip ninyong natural lang na maging libre kaming mga katulong nyo. Kaya itinago nyo yung 15 million pesos na galing sa lupa sa probinsya, di ba? Napasiklot si Lola Carmen. Itatago nyo yung pera, tapos gagawin ninyong panakot or alas kapag may sumubok umalis. Tama po ba? Wala siyang masagot, at nakayuko lang na nanginginig. Ang imahe na binuo niya ng isang mabait na pamilya ay unti-unti nang nawawasak sa harap niya. Bumigat ang katahimikan sa loob ng sala. Tunog lang ng lumang orasan sa pader ang naririnig. Tiningnan ko ang biyenan ko, na parang tumanda ng 10 taon bigla. Lola Carmen, alam ko po kung bakit niyo itinago yung malaking pera niyo. Napatingin sa akin si Carlos na nagulat. Inisip ni Carlos na mukhang pera lang si Lola Carmen. Pero ang totoo ay mas malalim pa rito. Ibinato ko sa gitna ng mesa ang sobre mula sa bangko na iniuwi ni Carlos. 15 million pesos. Pagkasabi ko sa halaga, tinakpan ni Lola Carmen ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Si Carlos ay patuloy pa ring hindi makapaniwala. Nabenta ang ancestral land ng malaking halaga. Kung ordinaryong magulang, sasabihin ito agad sa anak. Pero hindi niyo ginawa. Bakit? Dahil alam niyo sa kaibuturan ng puso niyo na ang sarili ninyong anak ang pinakawalang kwenta at hindi mapagkakatiwalaan. Sinubukan ni Carlos na magsalita, pero itinaas ko ang kamay ko para patigilin siya. Kapag nalaman ni Carlos na may ganyang kalaking pera, gagamitin niya lang ang trabaho bilang palusot o kaya kukunin niya ang pera at iiwan ang pag-aalaga sa inyo sa iba. Umiling ng bahagya si Lola Carmen, pero ang panginginig ng balikat niya ay nagpapatunay na tama ako. Kaya nagdesisyon kayo na itago ang pera hanggang sa huli, patuloy ko, para magamit ninyong libreng katulong ang isang manugang na walang kaalam-alam. At kung subukan man niyang tumakas, ilalabas niyo ang malaking pera para itali ulit siya sa inyo.
Tama di ba? Ang hangin sa kwarto ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan ni Carlos ang nanay niya na parang hindi makapaniwala. Ma, totoo ba? Nanginginig sa galit at lungkot ang boses niya. Sinubukan niyo ba kaming itest kaya niyo tinago yan at pinahirapan ako ng ganito? Malakas na hinampas ni Carlos ang mesa. Dahil sa tunog, napatingala si Lola Carmen. Ang mukha niya ay walang bakas ng luha, kundi puno ng desperasyon at depensa. Oo, totoo yon, sigaw ni Lola Carmen, isang sigaw na punong-puno ng kanyang madilim na intensyon. Ang galit niya ay bumaling kay Carlos, hindi sa akin. Wala naman talaga akong inaasahan sa'yo. Nung inoperahan ako sa mata, nung hindi ako makalakad, naging concern ka ba sa akin? Laging busy sa trabaho ang excuse mo at tumakas ka. Hindi makasagot si Carlos at napaatras. Sabi ko sa kapitbahay, mabuti kang anak, pero ang totoo, hiyang-hiya ako sa'yo. Dahil ang sarili kong anak, walang oras para mag-alaga sa sarili niyang ina. Ang mga salita ni Lola Carmen ay tumama ng matulis kay Carlos. Nitong huling ilang linggo, anong ginawa mo? Pag may inutos ako, nagrereklamo ka at sinisigawan mo ako na magastos. Tapos para lang hindi ka mahirapan, babayaran mo lahat ng serbisyo. Itinuro niya ang brochure sa mesa. Inisip mo ba kung gaano kahiya para sa akin na ibilin mo sa mga tagalabas ang pag-aalaga sa sarili mong ina? Walang masagot si Carlos. Kaya nga tinago ko ang pera, kasi alam ko na wala akong kwentang anak. Kailangan ko itong protektahan. Puno ng galit na sigaw ni Lola Carmen. Ang 15 million pesos na ito, walang makukuha ang kahit sino sa inyo. Gagamitin ko ito pambayad sa pinakamamahaling home for the aged para sa akin. Hinding-hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ko sa isang tulad mo. Isang direktang pagpapalayas mula sa sariling ina. Mabilis na nawala ang dugo sa mukha ni Carlos. Na-stress siya ng husto. Pinahirapan ang sarili niya at nagbayad gamit ang sariling bulsa, umaasang sa huli ay may makukuha siyang pera. Pero ngayon, nawasak na lahat. Nawala na siya ng asawang mapagkakatiwalaan. At ngayon, nawalan pa siya ng ina at mamanahin. Ma, wag naman ganyan. Bumagsak si Carlos sa sahig. Tumulo ang malalaking luha sa kanyang mga mata. Ngunit walang maaawa sa kanya. Ang salitang karma ay hindi naging ganito perpekto. Tahimik ko lang tinitingnan ang nanay at anak na parehong nawasak sa sarili nilang kasakiman. Ang 20 na taong paghihirap ko, binayaran nila ngayon ng pagkawasak ng sarili nila. Makalipas ang ilang sandali, lumingon si Lola Carmen sa akin na nagmamakaawa ang mga mata. Maria. Biglang naging mahina ang boses niya. Nagkamali ako. Ikaw lang pala ang tunay na may malasakit sa akin. Subok. Abutin ni Lola Carmen ang kamay ko mula sa mesa. May pera naman ako. Babayaran na kita buwan-buwan bilang sweldo. Kaya tulungan mo na ulit ako. Ayokong mapunta sa facility. Dito lang ako sa bahay. At ikaw na ang mag-alaga sa akin. Ito ang huling desperadong alok ni Lola Carmen. Gamitin ang pera para itali ang puso ng isang tao. Bago pa niya mahawakan ang kamay ko, hinila ko na ito. Ayoko po. Ang boses ko ay kalmadong-kalmado. Wala nang galit. Isang purong pagtanggi na lang mula sa isang tao. Lola Carmen, hindi nabibili ng pera ang pagmamalasakit. Inaalagaan ko po kayo dati dahil pamilya po tayo. Pero sinira niyo at ni Carlos iyon. Kahit bayaran niyo pa ako ng milyon-milyon. Ang nasira na ay hindi na mabubuo. Nabasag ang mukha ni Lola Carmen sa kalungkutan. Sa wakas, napagtanto niya na ang pinakamahalaga niyang seguridad sa pagtanda ay nawala na tuluyan. Kinuha ko ang bag ko at dahan-dahang tumalikod. Tiningnan ko pababa si Carlos na nakahiga sa sahig na parang basahan. Wala na siyang lakas tumayo. Ibinato ko ang huling salita sa kanya. Mag-usap na lang kayong mag-ina ng maayos. Tinalikuran ko na sila at binuksan ko ang pinto. Paglabas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Pero hindi ko na naramdaman ang lamig. Sa loob ng puso ko, parang lumabas ako mula sa isang napakahabang, madilim na tunnel at nararamdaman ko ang tunay na kalayaan. Mag-isa akong bumalik sa bahay namin. Ang hangin ng gabi ay masarap lang hapin. Hindi ko na kailangang bumalik sa nakakasakal na bahay na iyon. Pag-uwi ko sa sala, tahimik na. Nagtimpla ako ng mainit na kape at dahan-dahang humigop sa paborito kong tasa. Dati-rati kapag linggo ng gabi, ang iniisip ko ay kung anong ulam bukas para kay Lola Carmen at ang schedule ng ospital niya. Ngayon, iba na. Ako na lang. Para sa sarili kong mapayapang oras. Pagsapit ng 9:00 ng gabi,
Narinig ko ang pinto na nagbukas. Umabot si Carlos. Ang mga hakbang niya ay mabigat, parang naglalakad sa putikan. Pagpasok niya sa sala, tiningnan ko siya ng bahagya. Wala ng necktie, at bitbit ang coat niya. Bumagsak siya sa sahig na parang papet na naputulan ng tali. Wala na, bulong ni Carlos. Ibinaba ko ang kape ko at tinitigan siya. Tutuloy na si Mama sa home for the aged. Hinding-hindi na raw niya ako uutusan. Ganun ba? Yun naman ang pinakamabuti para sa kanya. Walang emosyon kong sagot. Nagsimulang magsalita si Carlos. Pag-alis ko daw doon, matinding isinumpa siya ng nanay niya kung gaano siya kawalang kwentang anak at na ang pera ay gagamitin nito para sa sarili. Tumingala sa akin si Carlos na nagmamakaawa. Maria, nawala na sa atin ang lahat. Pero may kakaibang tunog ang boses niya na parang kami ay pareho ng pinagdadaanan. Pero mabuti na to. Pumasok na sa facility si Mama. Hindi na natin makukuha ang pera, pero malaya na tayo sa responsibilidad. Tayong dalawa na lang ang mabubuhay para sa atin at sa nanay mo. Nagagawa niya pang humanap ng kakampi. Dahil nawalan siya ng ina at ng mamanahin, sa akin siya pilit kumakapit bilang huling asawa niya. Pero pagkarinig ko sa kanya, isang malamig na galit ang bumalot sa akin. Tayong dalawa? Ulit ko. Hindi mo talaga maintindihan, no? Nanlaki ang mata ni Carlos sa takot. Sabi mo, nawala sa atin ang lahat? Mali ka. Ikaw lang ang nawalan ng lahat. Tumayo ako at tiningnan siya ng matalim. Wala akong nawala. Bagkus, nakuha ko pa nga ulit ang buhay ko na matagal nang pinapasan. Wala ka ng lugar na pwedeng kapitan dito. Maria, please. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng ibinagsak ko sa'yo noon. Sorry. Sorry talaga. Ito ang unang beses sa 29 years na malinaw siyang humingi ng tawad. Pero walang bigat ang mga salitang ito. Natatakot lang siyang maiwang mag-isa, kaya niya ito sinasabi. Lumingon ako at binuksan ang drawer sa sala. Kinuha ko ang itim na planner niya na matagal ko nang itinago. Tingnan natin kung totoo ba ang sorry mo pag nakita mo to. Inihagis ko ang planner sa sahig malapit sa kanya. Bumukas ito. Nang makita ni Carlos ang itim na cover ng planner, namutla ang buong mukha niya. Alam na niya kung ano ito. Sabi mo, busy ka, may meeting ka na hindi mai-cancel, kaya ipinasa mo sa akin ang pag-aalaga kay Lola Carmen. Kalmado kong ipinaalala. Pero iba ang nakasulat dyan. Nanginginig na tiningnan niya ang mga pahina. Yung operasyon sa katarata, nag-leave ako at nagdasal sa ospital. Tapos ikaw, nag-golf? Nabulunan si Carlos. Hindi. Yanay. Yung masakit ang tuhod niya? Fishing and billiards. At ang pinakamalala. Huminga ako ng malalim. Yung araw na umabot ng 39 degrees ang lagnat ko, nagmamakaawa akong tulungan mo ang nanay ko kahit sandali. Ang sagot mo? Nanay mo yan. Ikaw. Gumawa ng paraan. Ano nakasulat sa planner mo kinabukasan? Spa, massage alone. Habang pinabayaan mo ang nanay ko, nag-enjoy ka sa oras mo mag-isa. Nakakabingi ang katahimikan sa sala. Wala nang masabi si Carlos. Nanginginig ang mga kamay niya at nakatitig sa planner. Hindi na siya makapagdahilan. Stress ako sa trabaho. Mahina niyang bulong. Kung papasanin ko pa si Mama, mababaliw ako. Isang napaka-selfish na sagot. Kaya para hindi ka mabaliw, ako ang sinubukan mong wasakin? Tahimik kong sagot. Gusto ko rin magpahinga, pero ninakaw mo lahat ng oras ko at ibinuhos sa sarili mong kaligayahan. Yan ba ang pagtutulungan nating mag-asawa? Tinakpan ni Carlos ang mukha niya at humagulgol ng malakas. Umiiyak siya sa pagsisisi, pero kahit anong iyak niya, walang katiting na awa ang naramdaman ko. Lumipas na ang galit ko. Ang natitira na lang ay ang linaw na wala na akong rason para ipagpatuloy ang buhay kasama siya. Wala nang silbi ang pag-iyak mo. Hindi maibabalik ng luha mo ang 29 years ko. Tiningnan ko siya habang umiiyak at binitawan ang huling desisyon. Bukas, kukuha ako ng papeles ng annulment, separation. Pirmahan mo na lang. Napasiklot si Carlos. Maria, hindi! Please! Wag yan! Nakikiusap siya na parang bata. Ikaw na lang ang meron ako. Iniwan na ako ni Mama. Pag nawala ka pa, paano na ako? Ang linyang iyan ang nagbunyag ng totoo niyang kulay. Ayaw niya akong umalis hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil natatakot siyang walang mag-aalaga sa kanya. Napabuntong hininga ako. Ikaw ang gumawa ng sarili mong paraan.
Yan ang ginawa mong patakaran, di ba? Ang isang linyang iyon ang nagbigay ng pinal na hatol kay Carlos. Nawalan na siya ng anumang lakas. Wala na siyang masasabi para pigilan ako. Nakayuko na lang siya habang tahimik na umiiyak. Tumalikod ako patungong bintana at tiningnan ang malamig na gabi. Nawasak na ang 29 taon kong kasal. Pero hindi ako malungkot. Bukas, mag-uumpisa ang bago kong buhay. Ang pagproseso ng legal separation, annulment, ay naging mabilis. Dahil sa planner, tuluyang nadurog si Carlos at hindi na nagbigay ng anumang laban. Ang paghahati ng mga ari-arian ay tinapos namin sa tulong ng abogado. Pag-submit namin ng papeles, tiningala ko ang maaliwalas na asul na langit. Malamig ang hangin, pero napakainit ng liwanag sa puso ko. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat ako sa isang maliit na kondo malapit sa nanay ko. Maliit, pero sapat na para sa akin. Paggising ko sa umaga, nagkakape ako na may paborito kong kanta nang walang nagmamadali. Ang mga ordinaryong bagay na ito ay sobrang ganda ngayon sa paningin ko. Tuloy pa rin ang trabaho ko sa botika. Maria, pwede bang palitan mo ang shift ko bukas? Tanong ng katrabaho ko minsan. Kung dati, kahit anong mangyari, oo ako. Ngayon, marunong na akong ngumiti at humindi. Pasensya na. Sasamahan ko ang nanay ko bukas sa ospital eh. Pakisabi na lang sa iba. Wala nang guilt. Kahit wala ako, iikot ang mundo ng botika. Isang linggo, dinalaw ko ang nanay ko. Magaling na ang likod niya at nakakapunta na sa community Zumba. Maria, nagtimpla ako ng merienda natin. Nakangiting inabot ng nanay ko ang tsaa. Salamat ma. Ako na magbubuhat. Kaya ko to. Dapat matuto na rin akong asikasuhin sarili ko. Nakangiting sagot ng nanay ko habang umuupo. Pero kapag nahirapan na talaga ako, hihingi na ako ng tulong sa barangay o kay Kumaring Susan. Tumango ako. Iyan ang hindi dapat pinapasan lahat ng iisang tao, kundi nagtutulungan ng patas. Si nanay mismo ay nagdesisyon na huwag pabigatin ang buhay ng anak niya, hindi katulad ni Lola Carmen na inubos ang anak niya. Nang hapong iyon, dumaan ako sa isang parke. Nakita ko ang mga bata na naglalaro. Bigla kong naalala si Carlos at si Lola Carmen. May narinig akong chismis na lumipat na si Lola Carmen sa isang mamahaling home for the aged. Dahil siya ang nagbabayad, sobrang suplada at maldita raw siya sa mga staff doon. Ngunit, wala man lang kahit sinong dumadalaw sa kanya. Mabibili ng pera ang pagtanda mo, pero hindi ang puso ng ibang tao. Sa kabilang banda, napilitang ibenta ni Carlos ang bahay namin. At ngayon ay umuupa sa isang maliit na apartment malapit sa pabrika nila. Walang mamanahing pera, naubos ang savings dahil sa annulment, at walang natira sa kanya. Ginamit niya ang trabaho para takasan ang pamilya niya, kaya totoong kalungkutan ang napala niya. Wala na akong pakialam kung anong nararamdaman niya ngayon sa maliit na apartment niya. Sila ngayon ang nagbabayad ng karma na tiniis ko ng 29 years. Tumayo ako at nag-inat. Kahit malamig ang hangin, ramdam ko na ang paparating na init. Magsisimula na ang bagong kabanata. Hindi na ako ang Maria na laging sunod-sunuran. Akin ang buhay ko. Babalik ko ang dignidad ko at tatayo ako sa sarili kong mga paa. Tahimik na akong naglakad pa uwi sa kondo ko. Magaan ang pakiramdam ko. Bibili ako ng paborito kong ulam bago umuwi. Ang itim na planner, naiwan na kasama ng lahat ng nakaraan. Sa tahimik at malinis kong kwarto, i-enjoy ko ang sarili kong hapunan. Ang bagong kabanata ng buhay ko ay nagsisimula na ng tahimik, ngunit puno ng pag-asa.